Magandang buhay! Kumusta kayong mga bata? Andito ko ulit, si Teacher Aisa, para na naman sa isang masaya at panibagong aralin sa Filipino. Handa ka na bang matuto? Kung handa ka na, tara na! Ngayong araw, tayo ay matututo tungkol sa mga idioma. Okay, ating pag-aaralan kung ano nga ba ang mga idioma. Kaya samahan niyo ako para ulit sa isang masayang aralin. Tara na! Ano ang ating layunin sa araw na ito? Okay, nabibigyang kahulugan ng idioma o matatalinghagang salita. Matapos ang aralin, kailangan mabigyan natin ng kahulugan ang iba't ibang idioma. At ang ating paksang aralin sa araw na ito, kahulugan ng matatalinghagang salita o idioma. Tara, magsimula na tayo! Pansinin natin ang larawang ito. Ano ang inyong nakikita? Tama, may nakikita tayong mga bata na nagkakalkal ng basura. Ano kaya ang tema ng larawang ito? Tumpak! Ito ay nagpapakita ng kahirapan. Ngayon, maari ba tayong mag-isip kung ano ba ang mga salita o matatalinghagang salita na maaari nating maiugnay sa larawang inyong nakikita? Magaling! Isang kahig, isang tuka. Ibig sabihin, kung hindi magtatrabaho ang kanilang mga magulang, ay wala silang kakainin para sa araw na iyon. Isang kahig, isang tuka. Ito ay nangangahulugan ng kahirapan. Magbigay pa nga tayo ng iba. Mahusay! Anak pawis. Ang mga salitang anak pawis o pahayag na anak pawis ay nagpapakita rin ng kahirapan. At maaari pa bang magbigay ng isa pang matalinghagang salita? Magaling, basang sisiw. Okay, ang ibig sabihin ng basang sisiw, nakakaawa. Okay, at dahil nga sila ay mahirap, tayo ay nagbibigay sa kanila ng awa, pero syempre, kailangan sa kabila ng pagbibigay natin ng awa, tayo rin ay tumulong sa kanila. Okay, so magaling, nakapagbigay tayo ng mga pahayag na ating maiugnay sa salitang kahirapan. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na larawan. Okay, pansinin natin. May nakikita tayong isang lalaki at isang matandang lalaki. Okay, o matanda o isang lolo. Ano ba ang ginagawa ng lalaki? Binibigyan niya ng pagkakataon ng matanda para makaupo. Ano kaya ang tema ng larawang ito? Okay, kabaitan. Ano kaya ang mga salita o matatalinghagang salita na maaari nating iugnay sa kabaitan? Magaling! Pusong mamon. Ibig sabihin, ang isang tao ay may malambot na puso upang tumulong sa kapwa o nagpapakita ng kabaitan. Okay, at ang isa pa ay gininto ang puso. Ang lalaki ay may gininto ang puso na nagbigay ng upuan para sa matanda. At isa pa, mahusay. Anghel sa lupa. Ang taong mabait, tinatawag nating anghel sa lupa. Okay, so ito yung mga kataga o mga pahayag na maaari nating iugnay sa salitang kabaitan. Napakagaling mo! At upang maging mas masaya at kapanapanabik ang ating pag-aaral, tara, tayo naman ay maglaro! Maglaro tayo! Okay, so ang ating gagawin ay... Okay, ngayon magbibigay ako sa inyo ng mga halimbawa o ng mga pahayag. Okay, mga matatalinghagang salita. At pagkatapos ng 5 segundo, huhulaan natin kung ano ba ang ibig sabihin nito. Handa ka na ba? Okay, simulan na natin. Ang unang pahayag ay naniningalang pugad. Ano kaya ang ibig sabihin ng naniningalang pugad? Okay, simulan natin. 5, 4,
3, 2, 1. Ano kayang ibig sabihin? Tama ba ang iyong sagot? Ang ibig sabihin ay nanliligaw. Tumama ka ba? Ang iniisip natin pag sinabing naniningal ang pugad ay ibon, 'di ba? Pero ang kahulugan pala nito ay nanliligaw. Ngayon, alam mo na. Ngayon, tumungo naman tayo sa susunod na pahayag. Alog na ang baba. Ano kaya ang ibig sabihin ng alog na ang baba? Mag-isip tayo. Okay. Simulan natin. 5, 4, 3, 2, 1. Tama kaya ang iyong sagot? At ang tamang sagot ay matanda na. Diba ang mga lolo't lola natin? Umaalog na ang kanilang baba dahil nga lumalolo na yung kanilang balat. So, ang ibig sabihin ng pahayag na alog na ang baba ay matanda na. Tingnan natin kung ano naman ang susunod. Okay. At ang susunod na pahayag ay, nagbubuhat ng sariling bangko. Narinig mo na ba ang pahayag na yan? Okay, hulaan natin kung ano nga ba ang kahulugan nito. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ano kaya ang ibig sabihin nito? Okay, at ang tamang sagot ay nagyayabang. Madalas naririnig natin, nagbubuhat na naman siya ng sariling bangko. Ang ibig sabihin nun, nagyayabang na naman siya. Okay, tara, tingnan natin ang susunod na pahayag. Kuwentong barbero. Narinig mo na ba ang kuwentong barbero? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Kwentong barbero ba, ibig sabihin ang barbero na nagkukwento? Okay, malalaman natin. Okay, simulan natin. Ulitin natin ang bilang. 5, 4, 3, 2, 1. At ang tamang sagot ay chismis o hindi totoo. Pag may narinig ka na sinabi, naku, wag kang maniniwala, kwentong barbero yan. Ibig sabihin, hindi yan totoo. Chismis lang yan. Okay, ngayon, alam mo na. Okay. Okay, at tingnan naman natin. Okay, ang huli, balat sibuyas. Ano kaya ang ibig sabihin pag narinig mo ang pahayag na masyado ka namang balat sibuyas? Ano kaya ang ibig sabihin yan? Okay, simulan natin. Ulitin natin. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Ikaw ba ay balat sibuyas o sensitibo? Madali ka bang umiyak kapag ikaw ay inaasar ng iyong kaibigan? Okay, ibig sabihin, balat sibuyas, sensitibo, madaling masaktan o madaling umiyak. Okay, ilan ang nakuha mong tamang sagot? Okay, ayan, ngayon, dito natin masusukat kung gaano na ba kalalim at gaano ba karami na ang alam mong mga idioma. Ngayon, ating tuklasin kung ano ba ang tawag natin sa mga matatalinghagang salita na ito. Okay, ano ba ang idioma? Okay, ang idioma, ito ay isang pahayag na di tuwirang binibigay ang kahulugan. Hindi literal ang pagpapakahulugan sa mga pahayag na ito. Kung babalikan natin yung mga salita o mga pahayag na halimbawa natin kanina, halimbawa, balat sibuyas. Hindi literal na balat ng sibuyas. May nakatago o nakapaloob na kahulugan sa mga pahayag na ito. At ang mga pahayag na ito ay tinatawag nating mga idioma. Ngayon, alam mo na kung ano ba ang mga idioma. Okay, so ngayon, magbibigay tayo ng mga karagdagang halimbawa upang higit nating maunawaan at mas dumami pa ang ating kaalaman tungkol sa mga idioma. Okay, mayroon tayong 10. Okay, meron tayong 10 halimbawa at narito ang unang 5. Okay,
butas ang bulsa. Ibig sabihin, walang pera. Pag may narinig ka, butas na naman ang bulsa ko, Mare. O kaya pag narinig mo ang sinabi ng iyong nanay na, naku, butas na ang bulsa ko, magtipid muna tayo. Ibig sabihin nun, walang pera o hindi na sapat yung pera. Okay, pag sinabi naman nating ilaw ng tahanan, okay, tayo ay pamilyar sa pahayag na ito dahil pag sinabing ilaw ng tahanan, ito ay ang ating ina at ang ating ama naman ay ang haligi ng ating tahanan. Okay, sunod, alog na ang baba. Okay, ito ay nangangahulugan na matanda na. Alimuom, baho. Narinig nyo na ba yan? O di ba kapag kadalasan pagkatapos ng umulan, di ba mainit ang panahon, tapos biglang umulan, o maalimuom, yung singaw, di ba, mabaho. Yun ang ibig sabihin nun. Okay, at bahag ang buntot. Ibig sabihin, duwag. Okay, kaya pag may naririnig ka, naku, nababahag na naman ang buntot niyan. Ibig sabihin na duduwag. Okay, so ngayon, sumunod naman ay ang iba pang mga halimbawa. Okay. Bukas ang palad. Ibig sabihin, pag sinabing bukas ang palad, matulungin. Kapilas ng buhay, okay, asawa. Nagbibilang ng poste, walang trabaho. O hindi ibig sabihin na pag may nakita kang lalaki o babae o kung sino man na naglalakad tapos nakita mo nagbibilang ng poste, hindi ibig sabihin nun ay literal na nagbibilang ng poste, di ba? Ibig sabihin walang trabaho. O kaya pag may narinig ka, naku, hayo nandoon sa bahay nagbibilang ng poste. So, ibig sabihin, walang hanap buhay o walang trabaho. Okay, pag sinabi naman nating basag ang pula, okay, yung pula ng itlog, o di ba pag nababasag yon, ang ibig sabihin pala nun ay loko-loko. Ibaon sa hukay, ibig sabihin kalimutan. Katulad din ng ilista sa tubig. Diba? Pag nanghiram ng pera, tapos pag sinabing, sige, lista mo na lang yan sa tubig, ibig sabihin, kalimutan na lang. Okay. So, ito yung ilan sa mga napakaraming halimbawa ng idioma. Okay. So, napakarami. Parang bahagi na ng buhay nating mga Pilipino ang idioma. Lagi nating naririnig ang mga pahayag na ito, pero hindi natin nalalaman, ito pala ay mga idioma. Okay. So, bakit ba mahalaga ang idioma? Okay. Mahalaga ito dahil bahagi na ito ng buhay natin. Bahagi ito ng ating kultura at ginagamit natin ito sa pakikipagtalastasan sa iba't ibang sitwasyon o pakikipag-usap sa ating kapwa. Hindi lang natin nahahalata. Diba? Kapag may mga bagay tayong gustong sabihin na hindi natin kayang diretsa, diba? Diretsahang sabihin, maaari tayong gumamit ng idioma. Diba? Ahas, ibig sabihin taksil. Diba? Okay, yung mga katulad nung halimbawa natin kanina na nagbubuhat ng sariling bangko. Ibig sabihin nagyayabang. So hindi natin napapansin na ito ay lagi nating ginagamit sa pang-araw-araw nating pakikipag-usap sa kapwa natin. Kaya mahalaga ito dahil nagpapayaman din ito ng ating wika. No, huwag nating hayaang mawala ang mga idioma na ito dahil bahagi ito ng buhay nating mga Pilipino. Okay, bahagi ito ng ating kultura. Kaya mahalaga ang mga idioma. Patuloy nitong pinapayaman ng ating wika. Alam mo na! Ngayong alam mo na kung ano ang idioma, atin namang sukatin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng isang pagsasanay. Ibigay ang kahulugan ng sumusunod na idioma. Alam ko madalas mong naririnig ang mga pahayag na ito, kaya sigurado ako na masasagutan mo ang mga idiomang ito. Bilang isa, nagtatayngang kawali. Okay, ano kaya ang ibig sabihin ng nagtatayngang kawali? Ang ate ko ay laging nagtatayngang kawali kapag inuutusan ni nanay. Nagtatayngang kawali. Bilang dalawa, magdilang anghel. Ano kaya ang ibig sabihin ng idiomang ito? Pag narinig mo, naku, magdilang anghel ka sana at makapasa ang aking anak sa pagsusulit. Magdilang anghel. Bilang tatlo, may gintong kutsara sa bibig. Okay. So, ang aking kapitbahay ay isinilang na may gintong kutsara sa bibig. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Dahil napakalaki ng kanilang bahay. Okay.
At laging magaganda ang kanyang mga kagamitan. May gintong kutsara sa bibig. Okay. Kusang palo. Bilang 4, kusang palo. Hindi mo na siya kailangang utusan. Napakabait niya at siya ay may kusang palo lagi na gawin ng mga bagay-bagay. Kusang palo. Ano ang ibig sabihin nito? At bilang 5, usad pagong. Usad pagong ang trapiko sa kalyeng iyan araw-araw. Usad pagong. Ano kaya ang ibig sabihin ng idiomang ito? Okay. Sige, kumuha ng isang kwaderno o ng iyong sagutang papel at sagutin ang mga sumusunod na idioma. Okay. Ngayon, tingnan natin kung ilan ang nakuha mong tamang sagot. Okay. Pag sinabi nating nagtatay ng kawali, nagbibingi-bingihan. Diba? Kunwari, hindi niya naririnig, pero naririnig niya. Nagtatay ng kawali. Pag sinabi naman nating magdilang anghel para sa bilang 2, magkatotoo sana yung sinabi. Diba? Magdilang anghel ka sana. So, magkatotoo sana yung sinabi ng iyong kausap. Para sa bilang 3, may gintong kutsara sa bibig. May pinanganak na, may gintong kutsara sa bibig, ibig sabihin, pinanganak na mayaman. Kusang palo, hindi mo na kailangang utusan. So, meron siyang sariling sipag. Hindi na kailangan sabihin kung anong gagawin, kusa niyang ginagawa yung mga bagay-bagay. At para sa bilang 5, usad pagong napakabagal. Diba? Napakabagal lagi ng trapiko sa lansangang iyon. Okay, so binabati kita dahil nakakuha ka ng maraming tamang sagot o nakuha mo lahat ang tamang sagot para sa pagsasanay na ito. Okay, mahusay! Okay, para sa karagdagang gawain, gamit ang iba't ibang idioma na alam mo na o malalaman mo pa, lumikha ng pangako sa sarili upang matupad mo ang matupad mo ng iyong mga pangarap sa buhay. Okay, so ano ba yung pangarap mo? So gamit ang iba't ibang idioma, so gumawa ka ng pangako sa iyong sarili na matutupad mo at tutuparin mo ang iyong pangarap sa buhay. Okay. At dahil dyan, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa ating aralin sa araw na ito. Nawa marami kang natutunan at naunawaan mo kung ano ang mga idioma at patuloy mo sana itong gamitin sa araw-araw mong pakikipagtalastasan sa iyong kapwa, sa iyong mga kaibigan at sa lahat ng iyong kakilala. Maraming salamat at muli ako po si Teacher Aisa at magkita-kita tayong uli sa susunod na aralin sa Filipino.